Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is, ano ba ang Reformation? At meron tayong concept na Reformation. The Reformation was a movement rooted in the recovery of biblical truth during the 16th century Reformation. While it emphasized God's grace and authority of Scripture, it was far more than debate about salvation. The Reformation shaped a rich theological vision marked by high view of Scripture, covenantal thinking, unity in core confession, reverent worship, and the Lordship of Christ over of all life. It influenced how we understand God, the Church, the world, and the purpose. Embracing the Reformation means being grounded in the Gospel, growing in grace, and seeking to glory God in all things. At makikita po natin ito sa Acts chapter 17 verse 11. Now the Berean Jews were more noble character than those in Telesonia, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see it if what Paul said was true. Sa Tagalog po, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa Telesonia, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabig na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. At ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching. Sa first teaching po natin, Reformation is about return to the Bible. So, yung ibig sabihin pala ng Reformation tinutukoy sa topic natin for today, tungkol pala siya sa pagbabalik tungkol sa Biblia, kung saan kailangan mong pag-aralan muli or basahin muli kung saan nagmula yung mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Ngayon naman sa second teaching tayo. Reformation is about gospel of grace. So, yung Reformation po pala, tungkol din po pala siya sa kabutihan ng Panginoon, the way kung paano niya sinishare yung gospel niya sa lahat ng tao. At yun naman sa third teaching natin, Reformation is about Lordship in Christ. So, yung Reformation din pala, tinutukoy na ito yung pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoon. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, seek the original source, the Bible. So, palagi natin hanapin kung saan ba talaga nagmumula lahat ng meron tayo sa mundo. And syempre, dun yun sa Bible na meron tayo ngayon. Ngayon naman sa second application, share the gospel of God's grace. So, kahit hindi mo kakilala or kahit sabihin natin sa mga taong nakapaligid sa'yo, kailangan mo i-share yung salita ng Panginoon upang sa ganun nalaman din nila kung gaano kabuti yung Diyos sa buhay ng bawat isang tao. Ngayon naman sa third application natin, surrender all under Lordship of Christ. So, lahat ng worry mo, lahat ng takot, or lahat ng malulungkot na bagay na nangyayari sa'yo, kailangan mo siya i-surrender lahat kay God. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion. Which aspect of your life do you need to surrender to Jesus right now? Para sa akin, kailangan ko i-surrender kay God is yung pagiging masyadong overthinker na sa lahat ng bagay kailangan nagkakaroon ako ng parang advanced na pag-iisip na hindi naman maganda. So, kailangan nga naman na magtiwala na lang tayo sa Panginoon sa kung anong mangyayari. And sa alternative question natin, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin ngayon na kailangan natin magbalik tanaw sa lahat ng mga nangyayari sa atin. And dun lamang tayo makikita yun sa ating Biblia. And how can you practically apply our devotion? May apply ko sa sarili ko na lahat ng worriness ko, kailangan ko siya isurrender sa Panginoon. At hindi na kailangan pang ipang-sarili ko lahat ng problema ko. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.